Diyos na buhay. Nang malakas mo. Sa tuwing siya po ay karapat-dapat, purihin at sambahin palakpakan mo, luwalhatiin sa ating buhay sapagkat napakabuti po ng Diyos, amen. Sa lahat po ng mga nagpatotoo ay tunay na nagaganap po talaga ang mga pangako ng Lord sa kanyang kapanahunan ay bumubuhos po ang pagpapala. Amen. At patuloy rin po ako nagpapasalamat sa Lord no, na tunay po na napakabuti ng Lord. No, bagaman talagang nakakaranas, amen, ng kahirapan, pero nandyan pa rin po ang Diyos talagang umaalalay. Amen. Sa panahon na to, lalo po kami po ay nagpapagawa ng bahay, ay grabe, no. Talagang nung naalala ko po last time na ako po tumayo ay tunay na naganap po yung lumabas sa aking bibig na dapat po talaga tayo nag-iipon. Amen. Dapat po tayo nagsusubidagan po ang utos ng pilit sa atin ng mahal na pastora na nasa panahon ng kasaganaan, dapat tayo po ay nag-iipon. Dapat tayo ay nag-iipon. Para sa panahon din po na kailangan natin kagaya na dumating po ang bagyo. Uri ng Panginoon. Amen. Na napakahirap po pag wala ka palang naitabi ay wala kang kakainin. Amen. Pero po sa mga anak ng Diyos, kahit wala po tayong pera, nandyan po ang kamay ng Lord. Amen. Lagi na tayong aabutin. Amen. Kahit nasaan tayong lugar, ang pag-abot ng Panginoon ay nandyan. Amen. Dahil napakabuti po ng Diyos na ating sinasamba, napakabuti po ng Lord talaga sa ating mga buhay dahil patuloy po ang pagsama ng Lord sa ating pong church, sa ating mga buhay. Kaya sa oras na to ay tayo po iladako, no, sabihin po pong mensahe ng Lord at I pray na meron po tayong makuha na revelation ng Panginoon. At ito po yung pangako ng Lord. No, makipagbukas po ako sa inyo sa aklat po ng Awit chapter 56 verse 8 to 9 na ang sabi po dito, ang taglay kong suliranin na babatid mo ng lahat. Amen. Ang taglay kong suliranin na babatid mo ng lahat. Pati mga pagluha ko'y nakasulat sa iyong aklat. Amen. Kapag sumapit ang sandaling tumawag ako sa iyo, tiyak na malulupig ang lahat ng kalaban ko. Pagkat aking nalalaman, ang Diyos ay nasa panig ko. Palakpakan na po natin ang Diyos. Amen. Tunay nga po, kagaya po ng sabi ko kanina na sa lahat po na nagpatotoo, buhay ang pangako ng Diyos. Natunay po na pag po sa sandaling tumawag tayo sa Diyos. Hello? Na sa sandaling tumawag po talaga tayo sa Diyos ay nandyan agad ang kanyang pagtulong. Nandyan po agad ang kamay ng Diyos na hindi po aksidente na sa panahon ng pangangailangan mo may nagpadala. Na sa panahon na meron kang bayarin may nagpahiram. Hello? Na sa panahon na wala kang pambiling pagkain, may nagpadala ng pagkain. Hello? Iyon po ay Diyos. Amen? Sapagkat alam po natin na ang pananalangin ay buhay na natin. Amen? Kagaya ng preaching ko last week, na tumawag lang ng Diyos ko. Biglang nabuhay po ang kanyang asawa. Na sa ating buhay church, natunay po ang pangako ng Lord. Na sa tuwing tatawag po talaga tayo ng buong puso. Na walang pag-aalinlangan, tsak po ang pagpapala ng Diyos. Tsak po ang pagpapadala ng Diyos ng lahat ng ating kailangan. Amen? Wala na tayong kailangan pang mag-isip na hindi totoo yung sinasabi ng Lord. Totoo po siya. Amen? Dahil hindi po sinungaling ang ating Diyos. Agaya po ng sabi ng 2 Timothy chapter 2, verse 13, ang sabi po ng salita ng Diyos, na kahit hindi po tapat tayo, hello, na kahit po nawawalan po tayo ng pananampalataya sa Panginoon, hindi magbabago na siya po'y tapat kailanman. Hello? Na siya po'y mananatiling tapat na magpapala, tapat na magpapagaling, tapat na magpapalaya, tapat, hello, natatanggap sa ating pong mga karumihan, sa ating pong mga pagkakamali. Tapat ang Diyos sa lahat ng panahon. Amen. Sapagkat ang Diyos na po ay nasa ating panig, church. Salamat po, no, sa kanyang mensahe na tunay po talagang batid ng Lord ng lahat. Kaya wala po talagang, walang magsasabi na nag-iisa lang ako, walang magsasabi na ano ba yan, wala na akong pag-asa, wala nang, alam mo yun, malungkot ang buhay, parang ang gulo, ang lito, wala po talaga. Amen. Dahil may Diyos na nakakaalam ng
ng lahat po na nangyayari sa ating buhay. Maging pagluha po natin, alam po ng Diyos yan. Yung mga silent pattern natin, yung pag-iyak po natin sa gilid, amen, na walang nakakita, alam ng Diyos niya. At alam po niya ang kanyang gagawin. Amen po ba? Amen? Talagang na po natin ang Diyos. Dahil alam niyo no, na ang Diyos po ay tunay na nasa ating panig kasi nagpapala siya eh. Nagpapagaling po siya. Nagpapalaya po siya, nagpapatawad po siya. Amen. Lahat ng bagay natin pong nararanasan, alam ng Diyos yan. Alam niya kung paano kanya palalayain. Alam niya kung paano kanya pagagalingin. Alam niya kung paano kanya babaguhin. Alam niya ang lahat. Amen. Sa ating buhay. Kaya nga no, huwag talaga tayong mag-aatubiling tumawag sa Diyos. Kasi walang makakatulong sa atin. Hindi yung kaibigan natin, hindi kamag-anak, kadugo, kapitbahay, ka-church, hindi po. Bagamat salamat sa Lord sa kanilang mga buhay, pero tanging ang Diyos lang po ang kayang tumulong sa atin sa lahat ng panahon. Amen? Sa lahat ng ating pinagdadaanan, Diyos lang ang tanging kayang magbigay ng the best na solusyon. Amen? Kasi napakahirap sa panahon na to, pag ating pong titignan ng realidad, napakahirap. Malungkot. Kung titignan mo, parang nawawalan ka ng pag-asa pag titignan mo nasa paligid mo, pag titignan mo yung mga nangyari nagaganap, malulungkot ka eh. Amen? Pero kapag ang Diyos pala ang tinitignan mo, hindi ka matidistract. Eh, sabi mo kagabi ng ating pong mahal na pastora, na sa ating buhay, sa ating paglilingkod, Diyos lang ang tingnan natin. Huwag po natin tingnan ng mga tao. Hello, Diyos po ang sinasamba natin, hindi tao. Diyos po ang pinaglilingkuran natin, hindi ang tao. Kaya nga wala po tayong karapatang magmalaki sa Lord. No, bagamat minsan, parang dumarang sa ayaw ko na, suko na ako, wala naman akong ginawa. Wala naman akong pinangarap kundi maglingkod lang sa Lord, pero bakit gano'n? Alam niyo, wala eh. Wala tayong may pagmamalaki sa Lord. Kailangan kang sumunod kahit napapagod ka. Kailangan mong magsamba kahit na may gagawin ka, kahit na, alam mo yun, kahit na wala ka ng gana sa lahat ng bagay, kailangan mong sumamba. Kailangan mong sumunod, kailangan mong basa ng Biblia, manalangin, tumalo sa lahat po ng gawain dahil yun po ang disenyo ng Lord kung ba't ka nabubuhay sa panahon na ito at habang bakit ka nabubuhay hanggang ngayon. Amen? So, ang mensahe po ng Lord, Church, sa panahon na tayo po'y tatawag sa Lord, hindi po siya mag-atubiling tulungan tayo. Sa panahon po na nagugutom tayo, hindi po siya mag-atubiling magpadala ng mga kakain. Hello, sa panahon na may bayarin po tayo, hindi siya mag-atubiling magpadala ng pambayad sa bayarin. Kasi na, bayad lang. Kagaya po sa amin, ako, puri ng Panginoon, kala ko noon pag magpapagawa ka ng bahay, okay lang yung 50,000. Gusto, hindi pala gano'n ang pagpapagawa. No, siguro noon, kaysa ngayon, napakataas. Kasi nisisi ng ano ba yan? Baliyata ako ng mga binuton ba yan? Ang taas sa mga presyo ng ano noon. Ganito lang presyo ba't ngayon? Amen, parang napapaisip ko na, hirap pala talaga ng ganito. Pero salamat sa Diyos. No, bagamat walang trabaho po yung aking mga kapatid, tuloy pa rin. No, ang paggawa po sa aming bahay, sabi ko gusto mo nang umuwi, Lord. Talagang gano'n na lang po ang pagloob ko sa Panginoon. Dahil namimiss ko si Lord. Namimiss ko po, no, ang presensya ng Panginoon. Dahil, mahirap po na hindi ka makapagbasa ng Biblia ng maayos, hindi ka makapanalangin, no. Kaya gustong-gusto ko na talaga umuwi kahit wala pang ilaw dun sa taas namin, uwi na ako. Kasi okay lang po mag-isa. Sabi ko ganyan, kasi nabibis ko si Lord. No, na naiiyak ako. Amen. Natunay po na nasa panig natin ng Lord, kaya huwag po tayong magkatubiling tumawag Amen. sa Kanya. Amen. Sa panahon ng pangailangan, sa panahon ng bayarin, sa panahon na tayo po ay may mga problema, may mga suliranin, alam ng Diyos lahat yan. Alam niya kung paano tapusin yan, alam niya lahat. Alam niya po lahat. Kaya huwag po tayong matatakot na lumapit po sa Panginoon. Palagpagan nga po natin ang Diyos. Ito po